Nagpadala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 18-man contingent team sa Cebu para sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol, nagpadala ang MMDA ng 18-man team sa Cebu. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, binubuo ang nasabing team ng mga tauhan mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group. Kabilang sa mga dala ng contingent ang mga solar-powered water purification. Kabilang sa mga dala ng contingent ang mga solar-powered water purifier para sa ligtas sa inuming tubig, live locators, battery-operated extrication equipment, trauma bags, at iba't ibang gamit para sa clearing operations gaya ng chainsaw at dump truck. Nag-deploy din sila ng K9 dogs para sa search and rescue operations. Pinatitiyak naman ng Land Transportation Office ang sapat na bilang ng mga enforcer upang tumulong sa mabilis sa paghatid ng relief goods at iba pang tulong sa Cebu. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, inatasan ng mga enforcer na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa traffic management operations sa mga apektadong lugar. Pinaghahanda na rin niya ang mga kalapit na regional office para sa posibleng karagdagang deployment ng mga tauhan. Ipinag-utos na ni Asek Mendoza sa Regional Director ng LTO Region 7 na magsagawa ng masusing pag-usuri sa lawak ng pinsala sa mga opisina at pasilidad ng ahensya sa riyon. Samantala, inatasan ng Department of Transportation sa pamamagitan ng Civil Aeronautics Board ang local air carriers na maglaan ng spasyo sa kanilang mga eroplano para sa libreng pagdadala ng relief goods. Sa isang abiso, sinabi ng CAB na layunin ng hakbang na ito na suporta ng kasalukuyang humanitarian relief operations sa iba't ibang lugar na matinding tinamaan ng lindol. Ang libreng pagdadala ng kargamento ay isasagawa alinsunod sa safety at operational limits ng mga airline, gayon din ang airline procedure. Nagpayag na pasalamat si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa local air carriers na agad tumugon sa panawagan ng pamahalaan. Dahil dito, kahit papaano anya, mababawasan man lang ang paghihirap ng ating mga kababayan. Ang abiso para sa local air carriers ay mananatili sa loob ng 30 araw. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.